Sabi ng mga DDS, week leader daw si PBBM. Tapos sabi pa nila, corrupt daw si PBBM. Tapos sabi pa nila, bangag daw si PBBM. May pinapakita pa nga silang video na nagpupulburon si PBBM Marami din nagsishare. Tapos sabi nila, Duterte lang daw sa kalam. Duterte sa kalam. Bakit nasa Netherlands? Kung malakas ang Duterte, bakit naka-flight siya papuntang Netherlands na walang visa? Tapos, kung weak leader si PBBM, bakit hindi nila mapa-impeach? Bakit walang nag-file ng kaso? Tapos, kung bangag si PBBM, bakit kaya ni PBBM magsalita sa mga dayuhan, sa mga VIP na tao na walang kodigo? Kung bangag, hindi kaya ng bangag yan Yung magsasalita ka, mag-speech ka. Umabot na sa 194,111 ang mga titulong na ibigay sa mahigit 186,000 na mga benepisyaryo sa ilalim ng Marcos administration. Ito ang ipinagmalaki ng Department of Agrarian Reform sa kanilang panayam sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, kinabibilangan ito ng 132,393 na e-titles o parcelized titles at 61,718 regular titles na katumbas ng mahigit 200,000 na mga ektarya ng lupain sa kabuuan. Ipinagmalaki rin ng kalihim ang nasa mahigit 200,000 na certificates of condonation and release of mortgage na kanilang naibigay sa 188,000 na mahigit na mga benepisyaryo na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong piso. Gate ni Estrella, malaking tulong ito dahil magagamit na ng mga magsasaka at kanilang mga pamilya ang pera na sana'y pambayad ng utang sa mas importante na pangangailangan. Tapos sabihin ng mga DDS, hindi na sila magbabayad sa utang. Bulag. Yung kanilang kikitain, Walang nagawa. Yung presidente mo, pwede na nilang gamitin para sa Walang personal nagawa. na sabihin nyo, si PBBM lang nakagawa na magbayad ang utang ng magsasaka. O di kaya pang Si PBBM lang nakagawa na binayaran yung utang, binigay pa ng libreng titulo. in a Yan ang buong more modern katotohanan. and scientific method of farming, na aangkop dun sa climate change na tinatawag natin.